Okay, ito na yung from Jonalyn Rosalinda. Tanong ko lang po sa inyo, sir. Bakit po Sunday ang pagkabuhay ni Jesus? Hindi ko masyado maintindihan. Salamat po. Brother Junre, bakit daw Sunday ang pagkabuhay ni Jesus? At nakapagtatak, hindi daw niya maintindihan. Pakipaliwanag, Brother Junre. Brother Junre? Ulas Junre? Wait lang ha. Hello, Brother Junre. Naku, mukhang nag-CR ata. Brother Angel, ikaw sumagot na Brother Angel. Bakit Sunday siya nabuhay? Well, Nalilito daw siya, bakit daw Sunday? Di niya masyado maintindihan bakit daw Sunday. Ano kayang araw ang pagkabuhay para sa kanya? Bakit ka nalilito? Hindi, siguro nalilito siya. But Sunday, yan ang gusto ng Diyos, yung tinakda yung araw na yun, kapatid, no? Ang nakakaalam dyan ng Diyos kung bakit naging Sunday yan, no? Pero of course, definitely, hindi yan Miyerkules. Pero bakit Sunday? Kasi namatay siya ng Friday. At yung Friday na yun, biblically, nandun lahat yun. Namatay siya sa Friday, and then pagka yung tinatawag na reckoning ng mga Hudyo, no, Jewish reckoning time nila, pag sinabi mo Friday yan, kahit alas 3, alas 2, alauna pa yung namatay, one day na yan. So, i-compute mo ngayon sa plus Saturday and Sunday. Yung Sunday na yun, kahit morning yun, consider na rin yung whole day sa kanila. So, bakit Sunday ang pinili? And that's God's choice. Hindi natin alam kung bakit Sunday ang pinili ni Lord. No? Pwede naman siyang namatay siguro ng Lunes, no? Pwede rin yun. Pero namatay siya ng Friday, kaya siya nag-fall doon sa Sunday, kapatid. Ngayon, bakit Sunday? Ba't ka nalilito? Yan ang gusto ng Diyos eh. Gusto niya, ano siya ng Sunday, and so whatever the reasons kung ano ba ang gusto ng Diyos, wala po tayong, hindi natin pwedeng questionin si God. Kung bakit Sunday, pinili na po niya yun, so wala rin po tayong magagawa. Kahit even yung bakit siya namatay siya, no? At nabuhay siya 3 araw. Bakit hindi 4 na araw, di ba? So lahat na magtatanong, bakit hindi 5 araw? Bakit 3 araw, di ba? Mga ganun. That's God's choice. Hindi po natin yan it's a mystery. And kung ano man, alam mo, may significance kasi sa kanyang lahat yan, yung mga days, yung mga numbers of days. So may mga ang Diyos diyan kahit nung Old Testament pa usually, lalo na yung 40 days, 7 days, di ba? 6 days creation, pag 7 day, pahinga. So may mga significance yan, kapit. Bakit Sunday ang pinili niya? We don't know kasi that's God's choice, yung Sunday, kapatid. Basta ang importante, kung ano man ang pinili ng Diyos sa atin, kung ano man ang araw na yon na pinili niya, mag-Sunday siya, pinili niya sa Friday yung po yung niya, that's God's will. So we just need to respect, and we need to just na lang, no? Just follow kung ano man ang tinuturo ng simbahan sa atin lahat po. Bro Jenry, baka may idadagdag ka. Anong tanong ba, Angel? Di ko kasi narinig eh. Ano ba tanong? Sige bro Jando, pakiulit daw po yung Ang tanong niya, bakit daw Sunday muling nabuhay si Jesus? Hindi daw niya maintindihan. Bakit daw Sunday? Bakit Sunday? Bakit Sunday nabuhay si Panginoong Kristo? Kasi namatay siya ng Sabado. Namatay siya ng Biyernes. At ayon sa kasulatan kasi, kapatid, 3 araw siya sa basahin lang natin tong Juan, no? Sa Juan kasi, Juan 2:19, itatayong muli ang kaniyang katawan within 3 days, no? In John 2:19-21, ito ang sinabi ni Panginoong Kristo. Kung hindi kasi siya mabubuhay sa linggo, ibig sabihin sinungaling si Panginoong Kristo. Ano ba ang sinabi niya sa kanyang katawan? Ito, basahin natin. John 2:19-21. Anong sinabi ni Panginoong Kristo? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ano ang point dito? Basahin natin patuloy. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito,
at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. So niliteral ng mga Hudiyo ang pahayag ng Panginoong Jesucristo na ang templong ito gibain nyo at itatayo ko sa 3 araw. Akala nila yung templong sinasabi dyan ng mga Hudiyo, yung templo nila, yung templo ni Yahweh. Hindi, tumutukoy yan sa katawan ni Kristo sa 21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kanyang katawan. Ano daw yung sabi ni Panginoong Jesucristo? Balikan natin sa 19. Gibain ninyo ang templong ito. Ibig sabihin ang kanyang katawan. At sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. So mabubuhay muli after 3 days. Anong araw ba namatay si Panginoong Jesucristo? O tingnan natin ang account ni Lucas. Lucas 19:31. Anong araw ba namatay si Panginoong Jesucristo? No? Basahin natin sa Good News Translation, GNB. Kasi lalabas kasi sinungaling si Panginoong Jesucristo kung hindi matutupad ang kanyang sinabi. 19:21. Luke pala yun, no? Luke. Luke, John 19. Wait John nga yun. Wait, Luke pala to. John 19. 31. Anong araw ba namatay si Panginoong Jesucristo according to the Bible? Hindi ayon kay Soriano kasi Miyerkules daw namatay kay Soriano. Sabi pa nila Silva, Miyerkules namatay pero Huwebes na yon. Pero ang counting sa Biyernes. Kano kay Larry Silva ituro doon ni Soriano. Pero sa Biblia, anong araw namatay si Panginoong Jesucristo? John 19:31. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday. And they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So Friday siyang namatay, si Panginoong Jesucristo. So sabi ni Panginoong Jesucristo sa John 2:19-21 na gibain niyo ang templong ito, referred sa kanyang lawas, at sa 3 araw bubuhayin ko siya. O magbilang tayo. Biyernes siya namatay, 1 day. Sabado, 2, ang 3 araw, Linggo. O so 3 days. Kaya Linggo siya nabuhay according to what the scripture says. According to what God says. Na 3 araw niyang itatayo ang kanyang katawan. So significant kasi kapag sinabi mong hindi Linggo mabubuhay si Kristo, ibig sabihin nagsisinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Mangyayari ba yun? Hindi. Bakit? In Ezekiel 12:28, anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita? Ezekiel 12:28. Basahin natin sa Tagalog. No? Magandang balita Biblia. Anong sinabi dito? Basahin natin Ezekiel 12:28. Kaya sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinabi ko'y hindi maaantala. Hindi magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. So kapag ang Diyos magsabi, kapatid, hindi talaga yan maaantala. Kaya anong sinabi niya sa John 19:21? Gibain niyo ang templong ito, reparado sa kanyang katawan. So gamitin natin ang explanation ni John. No, nasabi ni John, ang tinutukoy ni John ang kanyang katawan. So, gibain niyo ang katawan ko at sa 3 araw ay bubuhayin kong muli. Oh, anong sabi sa scripture? Anong araw siya namatay? Biyernes. Ang pangalawang araw, Saturday. Ang pangatlong araw, Sunday. Kaya Sunday siya muling nabuhay. Kasi kung hindi siya mabubuhay ng Sunday, hindi totoo ang Bible. Sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang reason bakit Linggo siya muling nabuhay. Kasi Biyernes siyang namatay. Hindi siya pwedeng mabuhay sa Monday, hindi siya pwedeng mabuhay sa Saturday. Kinakailangan Wednesday. Kinakailangan Sunday. Kasi wala tuloy ako. Sunday kasi 3 days lang ang kaniyang ibinigay na panahon
para muli niyang mabuhay ang kanyang katawan. Based sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong maniwala kay Soriano na namatay ng Miyerkules, pero ang counting Huwebes, pero ay, sabi pala ni Larry Silva, Miyerkules namatay si Kristo, pero dahil hapon na yon, considered na yon na Thursday. Pero ang counting daw sa Biyernes. Grabing paliwanag yun. No? Pero logically speaking, mga kapatid, biblically speaking, Biyernes namatay, kaya Linggo siya muling nabuhay. Dahil ang sabi ni Panginoong Jesucristo, patayin niyo ang katawan ko. At sa ikatlong araw ay bubuhayin ko muli. Yun ang sagot natin, Brother Jando.